Hello! Kamusta po kayo aking mga kaibigan at mga viewers ngayon sa aking channel. Actually, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta po sa aking channel. Dahil alam niyo po, talagang umaangat din po ang ating mga views. So, malaking utang na loob ko po sa inyo na sumasbaybay po sa aking channel. So, share your story, Ronnie Harabel. And again, this is Pastor Ronnie Harabel na ating pag-uusapan dahil may maganda po tayong pag-uusap. Yan, nakita niyo pong BBM One Reconciliation to Duterte. Wow! Anyway, totoo nga ba to? BBM One Reconciliation to Duterte? Oh, sige. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano talaga itong magandang resulta, magandang balita po sa atin. Ngayon. Dahil alam niyo naman po ang nangyari po sa Butuhan. At ilan lang po talaga ang nanalo at nakita naman po ng ating government kung ano po talaga ang pag-support ng mga Filipino. 80% of the Filipinos supporting po sa Duterte. Okay? Awesome! Actually, i-deny man natin o hindi, pero talagang ang mga tao ay talagang nandyan po sa pamilyang Duterte, lalo na po sa ating former president, um, Rodrigo Roa Duterte po. Wow! Grabe. Grabe no? Talagang nakakabilib po talaga sa mga nangyari ngayon. At nakita natin kahit po ngayon si BBM, ang ating President Bongbong Marcos ay nakita niya po kung ano po talaga ang mga Filipino po pagdating po sa Duterte. Kasi hindi nung dati yata parang hindi makapaniwala no na talagang grabing support sa ating former president. Talagang nandyan po at halos po ang mga mata ng mga Filipino, lalo na pong OFW ay nandyan po sa mata ng ating former president, lalo na po sa pag-uwi sa kanya from the Hague po. So sana po ito po maging solusyon na po at sana po ito maging susi ng ni former ng ating Presidente Bongbong Marcos na makipag-reconciliation sa ating former president o sa family Duterte. Sana po may maganda pong resulta. Okay, so kaya titingnan natin kung ano pong magandang resulta nito. At yan pong ating Vice President na talagang nakita ko yung magandang mukha po ng ating Vice President. Awesome! Awesome! At makasabi ko talaga at ang katotohanan po ay siya po talagang mananaig. Kahit po sa ayaw man natin o sa gusto, pag ang katotohanan talagang mangibabaw yan. Kahit pong salita ng Panginoon ay the truth shall set you free. Hindi po matatago. Kahit po anong amoy, mabaho man ito o mabango, ay mangangamoy po talaga. Maamoy mo yung baho o maamoy mo yung bango ng niluluto o nung perfume, okay, na na-spray po sa iyong katawan. Alright! Anyway, dito na po tayo. Okay, sige. Kasi alam nyo, ang ating former president po, ayan po ang sabi niya. Sabi niya po, ano yan? Oo, ako, ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. Kasi alam niyo po, ang halos naman talaga ng tao ay nasa kay former president po talaga. Talagang nandun po kasi at halata naman talaga pong maganda kanyang resulta. Kahit po sa drugs ay naintindihan na rin po ni BBM. Talagang kailangan niya po ng bakal. Dati ayaw niya, ayaw ng patayan. Pero siya mismo ang nakakita nito kung napanood niyo pong buong reports no, mula doon sa GMA. Pero titingnan natin na andito po may video po tayo na ating pakinggan po yan. So sabi po ay marami na kung kaaway. So nakita na ngayon ng ating president at hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko
kaibigan, natural naman talaga. No? Natural. Siyempre, alam nyo kasi pag hindi po tayo marunong makipagkaibigan, lagi po tayong galit, lagi po tayong ganyan, lagi po tayong nakasimangot, lagi po tayong uh, selfish ba? Marami ka talagang makakalaban. So, kailangan po talaga, you have to show you who you are and yung kindness po talaga. No? Yung kindness mo, yung kindness natin, patuloy natin yung ipapakita. Hindi lang yung ibig sabihin ay talagang ano na, no? Yung akala mo nandiyan ka na sa taas. Tandaan po natin, wala pong magre-retain po sa kung saan ka man nakatayo. Wala pong eternal. Kahit pong buhay natin, kahit anong asinso natin, darating panahon na mamamatay po tayo, sabi ng Biblia. Alright? Awesome! Yes, tao naman talaga eh. Alright, so yan po ang ating pinag-uusapan ngayon sa bagong video ko ito. At ayaw po na ating Pangulo ng may kaaway. Gusto niya pong kaibigan. So ngayon, sa umpisahan po ng ating former president, I'm always, sabi niyo po, I'm always pinned to any approach, I'm always open to any approach. Ayaw pong gustong, sabi niya, halika magtulungan tayo. Kahit di tayo magkakasundo sa, di ba, sa polisiya. In a way, yun naman po talaga. Kailangan po talagang magkalaban man. No? Yung sa politika kasi, by interest yan eh. So, kaya lang po nagkakaroon po ng hindi magandang plano ang iba kasi alam nyo, dahil wala na pong iba yan. Sakim po sa posisyon at sakim din po sa pira. Anyway, tingnan natin. Okay ba, ate po, tingnan nyo lang po si Inday Sara. Talagang ang ganda ng ngiti ng ating Vice President. Awesome! Anyway, sige, tingnan natin. Paano, pakinggan natin yung video po. No? Ang video po. Tingnan natin ngayon. Sa gitna ng sigalot sa politika, si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi, bukas siyang makipagkasundo sa pamilya Duterte. Mas kailangan daw niya ng kaibigan kesa ng kaaway. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mahigit 2 buwan matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maisuko sa International Criminal Court. Nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa kauna-unahang episode ng kanyang podcast na inilabas sa kanyang social media account. Tinanong siya kung gusto niyang makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Mismo ang Pangulo na rin na nagsabi, hindi nakuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naila. Ang tingin ito ng Pangulo. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Alright, narinig niyo po. So, ang ating president ay willing po makipag-reconciliation po sa Duterte family. Dahil po, siyempre, so, ibig sabihin, antayin po natin. Antayin po natin, abangan po natin ito. Kasi ako talaga ay very excited sa sitwasyon na ito. At nakita ko po na maganda po talagang resulta ng panalo sa election. Nakikita naman natin. Siyempre ito pa naman at yung pag-akwit sa ating Vice President, sabi nila hindi pa daw na-akwit. Akwit na, paano pa naman di ba? 11 senators yung nag-akwit para kay BBM kay Vice President Sara at 4 yung
yung nagpagitna lang at or nag-abstain, then yung siyam ay yung pong nag-convict sa ating Vice President. So talo, at alam nyo mayroon pong narinig ko na mga president din na ayaw din pong mag-acquit, katulad po ni Lacson, no? At pati yan din yata si Soto, parang ayaw din yata mag tawag nito, mag convict, no, kay Sara. So sa according sa iba, narinig ko lang ay makikinig tayo sa mga chismis lang po. Pero chismis, sabi nga ni Senador Amy Marcos, chismis lang yan. Pero nagkakatotoo. Sabi din po ng ating Vice President Sara, chismis lang yan, pero nagkakatotoo po talaga. Okay. Alright. Tinatawanan lang natin yan. No? But anyway, it's very true po. Chismis ay naging totoo. Pero ito ngayon ay galing na po sa bibig ng ating President Bongbong Marcos. He want to reconcile to the Duterte family. He want to reconciliation na po. See, what a wonderful way, di ba? So, at abangan po natin ito mga kapatid, dahil po ito'y napakaganda pong balita para sa atin, no? So huwag po natin kalimutan, okay? Ating pong abangan ito, and sana po'y magiging positive ang lahat para po'y sa progreso ng ating Pilipinas. Alright, so again, dito na lang po tayo sa aking video. Sana po'y lagi po tayong manalangin at ating pong suportaran po ang ating mga bawat channels. Lalo na po dito, kung di pa kayo nag-subscribe sa aking channel, please subscribe and then like in this video and comments in the comment section that I may go to you also in your channel, in your video. Okay, let us help one another, let us support one another. So if BBM want to reconciliation to the Duterte, why not that we have gonna be? Okay, so tayo po'y excited ako nito. Excited ako sino. So again, this is Pastor Ronnie Herbel. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon. No, sumasa inyo po ang biyaya ng ating Panginoon, ganit po sa akin. Ang biyaya ng Panginoon ay sumagana po sa ating lahat, lalo na po sa bansang Pilipinas. God bless you all in the name of Jesus Christ. Amen po. See you in the next video.